All right, guys, eto na. Another prediction that came true, no? Aside from a prediction about, the unit team falling apart, a prediction about, correct prediction about, the Senator De Lima getting scot-free. We did this years earlier. And a number of other things. Of course, a prediction that Duterte would be a disaster. We were saying this back in the day, but now lumalabas na talaga na totoo lahat ng 739. But the other prediction we did, which was right, was Nograles says we'll go for G, right? Ronald, were you surprised by the way by which Carlo Nograles suddenly resigned, and then the next thing you know, the next day, tumakbo siya all the way for mayor. While Migs, the sister, is going to take on Polong naman. Do you think that also may have made Duterte rethink yung mga antics na naman niya na mag-iiba na naman siya ng position, baka Senate or something? Kasi no Duterte is running for Senate. Wala, talagang itlog sila, 'di ba? From 3, ngayon itlog na. So Mark, this is where we were more correct. I think you were more sold on Baste. I was a bit more skeptical on Baste. So I think this time nakita natin limits ng Duterte's. But Ronald, are Duterte's weak enough for Nograles to make this move? Because Nograles are not stupid. They're very smart people, right? At least academically very smart. I mean, Pisay yan si Carlo, di ba? So I don't think he will make that move if he's not smelling vulnerability, if not blood. Well, we never believed naman sa sinabi ni Sara na 3 Duterte ang tatakbo sa Senado. Wala, hindi naman tayo No, no, naniniwala. more like Posible, yabang. Yung yabang posible, niya, yan nga, yabang. posible isa. Posible isa. At for a while, nilalaro nila si Baste. No? Dahil nga, iniisip na nila na kung si Baste ay tatakbong mayor ng Davao, may tulog siya. Dahil absentee mayor siya this past 3 years eh. No? Maraming criticism sa kanya yung mga Davaoenos as mayor. No? Kaya push upstairs siya eh. No? At in a way, medyo may ginagawa siyang mga statements na parang preparation doon. Ang problema, hindi siya nag-rate eh. Hindi siya nag-rate sa mga surveys for the Senate. No? Kaya, anong ginawa sa kanya? Di ba nakakahiya, mayor ka, bigla kang ginawang vice mayor? Di ba? Iba, mas hindi nakakahiya kung ikaw ay nag-Senate. Ang problema, Demote ka, tapos yung tatay mo, oh, anak, tumabi ka oh, muna, nagkalat ka eh. di Parang ganun. ba? Ang problema ay hindi siya nagre-rate sa Senate. Kaya, imbis na push upstairs, push downstairs siya. Vice Mayor. Kung ako sa kanya, may hiya ako. No? Ibig sabihin, talagang you failed as a mayor at hindi ka nag-scale up as a senator. Or at least as a senatorial candidate. Si Digong has to save their bailiwick. No? Kaya ako, inaasahan ko na magkukuan siya, magdadabaw siya. He has to save the bailiwick. No? At kung hindi siya ang tumakbo, delikado na maagaw o makuha ng Nograles yung mayor. Lalo na kung si Baste ang tatakbo. Si Pulong, never yan kinonsider for mayor. Never. Not once. No? Sara or Baste. Dahil si Pulong kasi may notoriety sa Davao. No? Marami ang skeletons in the closet sa Davao. Kaya hindi siya kinonsider. Ang kinonsider si Sara at to some extent si Baste na naging mayor. Problema kay Baste, kwan lang geologs katulad namin ni Richard eh. No, hindi naman yan talaga Pero may tattoo siya eh, mani- may tattoo. hindi naman talaga yung manager di ba? Hindi naman talaga yung manager. Kaya yun ang naging problema. Pero mahihirapan si Carlo na labanan si Digong, no? Tingin ko almost sure panalo si Digong sa mayor. Pero kahit matalo Nograles, medyo uulan yung grasya sa kanila. Bubuhusan niya ng Malacanang, no? How about yung Bubuhusan ng kay Mig Oh, tsaka lahat kay ng kalaban ng Pulong? Ayun, Duterte ayun may bubuhusan chance din. yon. Yung kay Mix, paano party list si Mix eh. 'Di ba? Ngayon magdi-district siya eh. Labang kay Pulong. Yon may chance rin yon. No, yun may chance yon, no? Dahil distrito naman talaga ng kanyan eh, ng Nograles before eh. So may chance Okay. yon, no? Distrito pala nila. May chance Oh. yon eh, no? May chance yon. Ang medyo malabo si Carlo, no? Nakita mo Pero naman itatanong ko, Sir Ronald, how much of their resources will pour in dito sa Davao to retain itong kanilang city? well, Malaki marami ba o na. di masyado? Well, malaki naman yung resources nila, malaki naman yung naipon nila eh, no? Pero ibig sabihin kahit with not kasing kahit kalahati lang ng resources ng Nograles na gagamitin, mananalo pa rin si Digong, no? I'm almost sure of that.
Okay, no? Ronald, okay, that's a Mahirap probabilistic. talunin si Digong sa Davao. Okay, ganito na lang. If we were to advise Carlo, let's say for the sake of argument, ano yung roadmap niya? Ano yung pwede niyang gawin to be competitive? Now, maybe not win, but at least keep it close. Lahat itong mga lumalabas na, ibato na niya. Yun nga eh. Ang problema, hindi siya ganun. Kita mo naman yung mga interviews niya so far, so lame. Di ba? So lame yung kanyang mga Bakit siya pala ang pinili? Bakit hindi si Migs? Si Mix babastusin ni Digong eh. Babae. Mga babae. Yeah. Oh. No? Babastusin yan, no? Lalapastanganin yan, no? At siguro ayaw din nila mangyari yung kay Migs, their sister, no? At least si Carlo, lalaki, at saka alter ego ni Digong before. Ibig sabihin, kung kakatayin ni Digong yung kanyang alter ego, no? Medyo May the point medyo na dati babaan kami ng konti sa cabinet kanya. secretary. Cabinet Yeah. Secretary niya yan. Head yan ng COVID pandemic, no? Head yan ng, tapos spokesperson, alter ego mo. Tapos lalapastanganin mo ng ganyan, no? So, may ganun, baka hindi totally durugin. Kung si Mix yan, babastusin yan. Imagine mo yung mga sexist jokes. At hindi yun makakakuha ng sympathy. Dahil nga, ganun naman talaga si Digong sa Davao eh. Yeah, Bago eh. yeah, it's there. Yeah, yun nga eh. May home court advantage talaga siya eh. So what you're Yeah. saying, Ronald, is this could be a split in terms of Migs getting District 1 but Digong winning the mayoral race. So if the Nograles Hindi at pa rin least sigurado yung kay Mix ha. Dahil, syempre, babatakin yeah, ni Digong in case, si yeah, yeah. Pulong, no? Babatakin niya, no? Dahil it's just a small, 5 Dutertes are running, ha? Kahit yung mga anak ni Pulong. yeah. Wala na, ano na to eh. Tawagin mo si ganito, tawagin mo si Oh, emergency. ilan pa ba Na yung eh. above 18 natin? Oo. Si Kitty ba? Pwede na ba si Oh, pwede Kitty? na yan, pwede na Oh, yan. Meron buti pa hindi kami nga ginamit kilala si dyan. Kitty. Oo. Pero Grabe, kahit desperate. anong mangyari, babaha ang pera dyan. Kaya medyo busog ang Nograles. Pagpalagay mo na matalo sila, no? Meron silang kwan. Meron Pero silang matanda na si malaking Tigong, di ba? I think this will be his Will last fall. major race. malaking kitty. At Digong is 80, not in the best of health. Kung mawala si Digong, no? Na sana ay hindi naman. Okay ba? Oo naman, Posible Sir ba yung Ronald. aking sinabi? Hindi naman tayo masamang tao. Sana Mabait hindi tayong naman tao. mangyari, no? Oo, Pero sana naman. kung mawala si Digong ay durugan Oh. Duterte sa Davao. Yung bang Durog vice sila. mayor ni Nograles, parang councilor ngayon eh. Yun kaya may chance kaya kay Bastion? Oh, I have no idea kung sino yun Hindi eh. ko kilala eh. Hindi ko kilala. Okay. Hindi ko kilala. Kasi important din nga yun, like you said, 80 years old si Digong. Anytime, hindi mo ano, kahit manalo siya, baka he won't be able to finish ano, di ba? So, importante din yung vice mayor, ano, Pwedeng vice mayor gawin kasi race. ng mga Nograles, no? Medyo bawasan yung margin na ni Digong, no? For future battles. At ilabas na nila, baka may makumbisi sila mga tiga-Dabawenyo na, Exactly. sobrang grabe yung mga krimen nitong ating mayor. Exactly. Sobrang dami yung pinatay, ninakaw, winasak ng mga institusyon, pro-China, no? Ganun, ganun na siya. Ang problema, hindi ko nakikita kay Carlo, no? Hindi ko nakikita yung ganong klaseng Medyo soft-spoken basta. masyado. Yeah, he has to Oo. up it. Masyadong In-interview ko gigipag. siya sa story ko eh. Binibigyan na namin siya ng kwan eh. Ng peg eh. Wala eh. Hindi siya. Pinifeed nyo na. Oh, Kukunin na lang niya. Hindi wala pa. eh. Nahina eh. Oo. Let's go to yung isa na hindi naman masyadong mahina, medyo maboka. At eto na, Mark. We'll put you on the Oh. spot. Pero bago yun, pwede may isingit lang ako isa. Nakita mo rin, Ronald. Local race din. Okay, sige, go. Go, Mark. Bago O, na. yung kay Vico. Uy, Mark talagang Oh, let's go to ginawa mo your sa akin. later. Pero, Sige. Biko tayo, Biko. oo, kasi natutuwa lang ako. Natutuwa lang ako this week. Kasi Vico Soto is fighting back. Kung Diba? inatak-atak din siya ng mga dilawan. Nakita ko na parang... No, I mean sa kalaban niya sa Pasig, yung mga Diskaya. He is fighting back na kumbaga ni-reveal niya lahat na ito number one, napakalaking kontraktor, ito bilyonaryo. He is exposing lahat ng mga dirty tactics sa kanya. Yung sa Miro, 'di ba? Yung si St. Joint Timothy, venture. St. Gerard, Joint St. venture ano. yan. Joint Oh, venture ng Miro. Yung si Diskaya. oh, yun, 'di Kaya ba? nga tinanong ko yung kay Kwan kay Chairman Garcia 3 days ago eh. Ano Paano sagot yan? niya? Sabi ko, paano yan? Sabi ko, yung si Diskaya, Kwan yan. Tapos ngayon, kandidato, no? Hindi ba tatamaan yung kanyo, yung kontrata nyo with Mir? Sabi niya, dati naman,
No, wala na siya, wala na yung joint venture na yon. Yun lang ang kanyang sagot. Wala na. Pero kinuha ko siya, tinanong ko siya. Ka-joint venture ng Miro, ito si Diskaya. Tapos ngayon tatakbong mayor. Anong ibig sabihin yan? Ginanong ko si chairman. Sabi niya, dati. Ngayon hindi na. So, ganun yung soft legal escape. Yun, kasi napaka-dirty yung tactics na ginagamit laban kay Vico. Over the last few months, kasi Vico, pa isa-isa, medyo tahimik lang, pero ngayon talagang palaban. And of course, meron siyang napakalaking following, nagagamit niya sa kanyang bully pulpit. So, pwede niyang tirahin pabalik eh. Pwede niyang i-expose lahat ng Yung gusto yung mga kay ano kaso, ngayon, yung yung mga feistiness, utang. palaban. Oh. Buti na rin So yun. natutuwa lang din ako to see that side of Vico Soto Buti na na, rin yun. No? na Buti na rin yun. kailangan may ganun ka din eh. Kung mahina ang kalaban niya, baka hindi siya ganyan ka-passionate, no? Oo eh. Katulad nung Kasi una sa local nilaban race sa talagang Eusebio. napaka-dirty ng laban. Kailangan kahit na malinis na politiko ka, kailangan meron ka ding gaspang pagdating na sa mabibigat na laban. So, yan, sa social media, sa ano. Kasi yung kabilang side naman, grabe gumamit ng pera talaga. Talagang, um, Mas hindi grabe ko ngayon, alam. no? Itong election, no, Mark? At saka dahil sa City Hall projects, kung ano-ano nang inaano sa kanya, di ba? Hindi, yun lang yung ginagamit na pantira sa kanya. Pero kahit naman ano gawin niya, hahanapan siya ng pantira. I think may nagawa ata si Vico, hindi natuwa itong pamilya na to, kaya naisipan nila tumakbo. Sobrang dami nilang pera, naisipan gamitin natin, ano natin. Ayun, and si Vico is fighting back, and exciting tuloy yung ano, naging exciting. Of course, I believe yung people of Pasig could see through all of this. Nakita nila kung anong klaseng leadership si Vico. Ang problema, yung kabilang side, parang gusto yung dating gawi. Yung dating kung ano yung before, i-ano lahat ng mga changes na nagawa ni Vico against corruption, against yung mga sa bidding, so hopefully that is one fight that I will be joining then. I will visit regularly sa Pasig din. Tutulong din ako in whatever way I can. So, Mark, Kasi speaking of, alam mo na saan tayo pupunta. Speaking let's of go. fights that you will join, ayan na, umalis na si Kunin ko Mark, na. as we Kunin ko na speak. siya. Mark, nasaan ka na? Sir Ronald, ayan. Ito. Ayun, no? Ayan na. Aksyon Demokratiko in Davos. Anong sinasabi ni Isko na ano daw, ano na siya kay ate? Nagdrama-drama si Isko May iyak na naman siya. Ang issue naman kay Nag-kiss siya and said goodbye. No, nag-kiss siya and said goodbye. Kinento niya yung pag-uusap nila. Yung pag-uusap, before pa namin alam yun eh. As it was happening. So alam na namin yung huli pag-uusap nila na, no ate, tutuloy talaga ako eh. O sabi ni ate, hindi, I will run for elections. O wala silang napagkasunduan. O nagkamayo sila o nag-aakap na lang sila. O nag-part ways na. Hindi na sila nag-usap after nun. And ang binabato kasi kay Isko is yung sa utang na loob daw. Yun yung inaano nila. Tapos yung sa utang sa Maynila. Tapos tsaka yung biglang nangiiwan. So yun yung sinabi binabato nila kay sorry, Isko. Ronald, the quote is, ate, pwede po ako bumalik. Parang ganon yung ano daw. Yung pwede po ako bumalik. Parang, can you allow me to come back to the city and take over again? Aba, ayun na magsalita si Mark. Ronald, ikaw na lang magsabi. Mukhang Ako ba? Akala ko si Ronald. ang bait niyong pareho. Sige lang. Ako mabait? Ang bait ka ngayon eh. Sa I'm X-Men sick. benefits eh. I'm sick. Baka mabinat na ako nito. X-Men with benefits. Last, pag-usapan naman natin some surveys show that Isko is doing very well. Although si Versosa, kamusta naman si Versosa? Sabi niya siya yung magiging Mark Gamboa of the race. Siya yung magiging disruptor. Yeah? Ikaw, yung gagawin mo sa Senate, yun ang gagawin niya daw niya sa Manila. What's Versosa up to? Hindi bilyonaryo si Mark eh. Paano siya magiging Mark Gamboa? Disruptor. Hindi pa tayo bilyonaryo eh. Pero si Ronald, bilyonaryo na. May show na siya. Hindi, pero yung kay Sam Versosa, in fairness kay Sam Versosa, ang galing sa social media. Doon naman ako believe. Talagang yung mga tanong ng tanong sa akin yung mga ibang tao, si Sam. Pero may epekto ba? Iba kasi yung nangyayari sa ground. May epekto ba yung kanyang social media? May epekto ba? Ano yan? May epekto ba?
Yung kanyang Sa galing, ground, wala. yung galing sa Sa, social media, no? sa awareness siguro, oo. Yung mga dating hindi siguro siya kilala, kasi hindi siya kilala sa labas ng distrito niya eh. So baka medyo nakikilala na siya. Pero in terms of convincing people to trust him and to vote for him, kasi pag sa ganyan, ano eh, tawag dito, kumbaga mahahabang relationships with nung mga councilor, nila Isko, nila kahit si Hani Lacuna, mga 30-year, we're talking about 30-year relationships doon sa mga barabarangay na yan. Eh. And for him na biglang papasok, eh medyo magastos. Okay? So, ang inaano ko lang, eh baka ano, syempre yung iba iniisip, baka mapeperahan lang siya, baka mapapagastos lang siya. Sa ngayon, sa side ni Yorme, sa mga nakausap ko, talagang hindi inintindi eh. Kasi hindi pa nila narinig sa barangay eh. Kapag narinig nila sa barangay na, uy, dumadami Sam Versosa dito, dumadami ah. Doon pa lang I think medyo bibigyan ng pansin. Iba yung sa social media eh. Ang Senate kasi is basically air war. Basically retail votes. Siguro Hmm. mga 80% yan, no? 20% machinery. Pero pagdating sa local kasi, it's baliktad eh. It's 60-70% machinery. So, yung impact ng air war, media at saka social media ay hindi kasing laki halimbawa sa national. Halimbawa Hmm. sa Senate, no? Yun yung kaibahan, no? Hmm. Kaya tinatanong Si ko Lito na Lapid, ano di ba ba, yung natalo sa local election pero effortless sa Oo. Senate, di ba? That just tells Yes. you. Kahit nga iba, kunyari, yung sinasabi nga ni Mark na long-term relationship yan eh sa mga Hmm. ward leaders, sa mga village chief, sa mga Oo. SK, sa mga Oo. barangay, etc. Mga ano yan eh, Tapos binyag, ganyan, kasal, alaga patay. yan eh. Alaga yan eh. Kasal, binyag, libing yan eh. No? Oh, Etc. etc. Tupad. No? Ayuda. No? Etc. So, hindi ganun kadali yung social media, at least for now, sa local. hmm. Mas meron siyang possibility sa national. No? Hmm. Unless mga counselor, mga ganun, baka pwede pa yung social media, no? Siguro Mark. kung wala si Isko, kung if this was a fight lang between Hani and Sam, baka kasi the people would yung mga ayaw ko kay Hani would look for an alternative eh. So baka may chance pa siya kung yun lang yung laban. Kaso yun nga eh si Isko talaga sa Manila is ano eh, iba yung hatak Medyo talaga. medyo hegemonic force talaga siya, no? And for good reason, understandable reason. I mean, I think it's universal almost na for everything you can say about Isko and his presidential run or whatever, he did pretty well in Manila. I am hearing it from people na even critical sa kanya on his, the whole drama. Itong Okta survey, Mark, ano 78 si Isko eh. Ilan si Hani? At ilan I si think Sam? 14, mga nasa ganun 15 to parate. 17, Si Sam So, nasa 15 to 3 eh. 3 si Pero Sam. this was Malayo. before lahat ng mga ingay ni Sam. Mm. Yeah. So 3 lang si Sam before dun sa mga ingay lahat. Mm. So hindi ko lang alam kung naka-apekto yung mga ingay at kung I sino yung doubt kasi, kinaingay niya. I doubt kasi kung yung 14 ni Lacuna mababawasan pa dramatically eh. Dahil mga alaga rin niya yan eh. Di ba? Mga Yes. alaga rin niya yan eh, no? And Yung, ano they would be kumaga they would be using yung budget for next year. yeah. Mayor Siyempre ka eh. may factor yan eh. You're an incumbent mayor eh. Hindi ka, you cannot, O yung incumbent mayor hindi ka naman advantage mo yun eh. bubuho. Hindi ka naman magti-3. No? Kaya baka mahirapan na si Sam na kumuha doon kay Hani. No? Mahihirapan na siya. Kaya baka yan na yung magiging resulta ng eleksyon. Siguro mga 80 si Isko, 'di ba? Mga 15 sila NH Kuya, no? 15-5. Kaya no. So 80, 15-5, parang something like that. Let's yes. go to the last part. Sorry, I have to go na back to Meron Baguio ba ba? for Naka-anim Lola. na tayong episodes. No, 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 no. Last question lang. Last question Kala ko lang. another episode. No, no, no. Senator Trillanes, kamusta ang race sa Caloocan, Mark, from last week? Naka-recover na siya dun sa drama, di ba? Now he's back to business. I mean, if Oo. you're Trillanes now, you're vindicated big time, but Quadcom and everything like that, right? Do you think in any way he can translate that into local? I know Ronald was already implying na medyo mahirap yan, but let's talk about it. Yung kay Trillanes over the past week, yung mga atake sa kanya sa social media coming from DDS, malaki eh. Medyo ano eh. So hindi ko sure kung ilang part dyan galing sa DDS talaga o galing dun sa kalaban niya. Pero parang kay Sam Versosa din yan eh. Parang reverse eh. Hindi siya ganun ka sobrang nag-aapekto din sa local. So pag may mga lumalabas na mga kalye survey sa local, so yung mga rason na sinasabi, why would they choose malapitan, bakit si Trillanes?
So yung kay Trillanes, ang lumalabas na dahilan para maiba naman o para ano naman o matapang siya o ano, iba talaga pag local eh. Hindi siya masyadong naapektuhan ng social media na ano. So ang narinig ko is around mga yun nga 60-40, mga nasa ganun yung split. 40 si Trillanes and mga around ganun eh, around between Kung 35-40. 60-40, pan yun. Mahalaga yun para kay Sunny. Dahil naggaling siya sa zero eh. No? At Mm. tapos naka 40 siya. Kung 40 kung totoo yun ha. Oh, kung Ganun. Paano, wala pa ako nakitang survey eh. oh. Wala pa ako nakitang survey So, sa siguro yung merong mga nakikita ko na sa 33 ganun. So around that range. dahil Around yung that range. yung sinasabi ni Egay, iba eh. Ni Erice, no? Iba Mm. yung kanyang sinasabi, no? Na Oo. sinasabi niya ay hati dahil nga parehas BBM, si Malapitan tsaka si Sani, ang magiging difference is the DDS, the Duterte. Hindi ko alam gaano karami yan sa Caloocan. Ang kiniklaim ni Egay, marami pa rin daw, no? Pero si Hindi Sani, masyado eh sa yung si, national, parang hindi. yun, Pero ang bottom line kasi dito, ang problema talaga ni Sunny diyan, bagong silang, bagumbong, Kamarin, Tala, yung buong area na yon na milyon yung mga botante. If hindi niya mapapanalo yon, yun yung baluarte ng Oka Malapitan, doon nag-congress, doon congressman ngayon, yung buong area na yon, if hindi niya mapapanalo yon, kahit mapanalo niya itong buong monumento area, yung Grace Park, yung South Caloocan dito, walang gamit eh. So yun yung particular na area na yon. Yun pero ang kung kailangan niyang ma-figure out kung paano pero mapanalo. kung 60-40 yung survey, yung hatian, ah, Sally is in a good location. Dahil ibig sabihin, meron siyang momentum. No? Mm. Kahit absolute numbers ay 60-40, yung movement of numbers is favorable kay Sunny. Kung gano'n na, kung 60-40 Mm. yun yung kwan. Kaya siguro gusto siyang pawithdrawin ni Malapitan, no? Kaya gusto siyang pawithdrawin dahil kahit papaano natetreten siya, kahit lang mga Yeah. Malapitan. Dahil yung kanyang numbers ay gumagalaw. Unlike yung sa Malapitan. So, again, kung 60-40 yan, pabor yung Kesani. On that note, thank Ang you so advantage much. niya kasi nga is yung awareness din. Mm. Pagbaba niya sa ground, hindi yung magpapakilala ka pa, mag-ano ka pa. So more or less, lahat ng mga taga doon, kilala na siya as senator. So Yeah. alam na lahat ng storya niya from the Oakwood and the ano. So it's just a Ang matter problema na lang, lang of problema lang dyan, paano pag dinudumog ka, hindi automatic na iboboto ka. Yun nga eh. Dahil kwan ka eh, personality ka eh, like Pacquiao. Diba? Like Pacquiao, dudubugin yan. Pero not necessarily na iboboto siya. So, Yeah. yun. So yun, on that note, huntayin pa natin yung pusta natin. Who will rank higher, Chavit Singson or Bato de la Rosa outside the Magic 12 in the coming weeks? Tingnan natin sa next But, survey. hindi kasama ron na kung kukunin ng ICC si Bato Yun bago lang. mag-election. No, hindi, Ronald, wala na. Tapos na. Basta ang pusa natin, mas mataas sabi ko si Chavit kay Bato. Wala na. Kasama na yung risk ng ICC. Sorry talaga. On that note, on that positive note, I would say, thank you very much, gentlemen, for this fantastic RRM. Medyo napahaba tayo ng konti, more than Oh, usual. But ang dami kasi natin kine-catch up. Sir Ronald, please, magpahinga ka. May mga concern na sa'yo na parang, pagod na Sir Ronald. parang, Masyado ka daw mabait ngayon. parang pagkatapos mo ako pagurin, sasabihin mo magpahinga ako. Sir Ronald, Sir Ronald, aminin natin. Aminin natin, gustong-gusto mo rin naman magsalita dito sa show natin. Ito yung pinaka-notorious show sa Pilipinas. Speaking of pinaka-notorious show, abangan, RRM Fit Cool Pals in the near future. So Ronald and Mark, maghanda kayo. The Cool Pals are getting ready. Mag 3 times 4 Hindi na ako tayo. ang Senator Edu Ah, Senator, iba na yung Senator secretary ka na lang Ano, ngayon. linawin natin linawin natin Linawin natin. So, Mark, get ready. RRM times Cool Pals in the pipelines. And thank you very much also on Spotify for inviting me the other day dun sa mga podcasters episode. Kaya nag-negotiate na ako ng mga collaborations natin. Thank you very much, gentlemen. Have a good day. Have a blessed day. And thank you also for your thoughtful commiseration and all of that. Really appreciate it. Sir Ronald, get well soon. And Mark, please take care of yourself. At alagaan mo yung nuisance candidate situation na yan para sana everything moves in the right direction. God bless. Good luck.